God. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po ng maraming sa maghapong nagdaan, Lord, na sinamahan mo po kami pinagpala, Panginoon, ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na muli sa aming pong panambahan, sa gawain po na ito, Panginoon, ay kasama ka namin, Lord God. Ang iyong banal na Espiritu, dito po sa iyong banal na templo, ang siya pong mananahan sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Tunay nga, Lord, na may kapahingahan, may kapayapaan sa iyong presensya, Panginoon. At patuloy ka naming maranasan, Panginoon, sa gabi po na ito, Lord God. Ama, pagpalain mo po ang iyong gawain, malugod ka sa bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, ang iyong salita na mahahayag sa gabi na ito, Panginoon, ang siya pong kumilos sa aming pong buhay, Panginoon. Ama, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang gawain na ito, ang aming pong mga kapatid, Lord God. At salamat, Lord God, dinideklara na namin ang katagumpayan, Panginoon, ng gabi po na ito. Purihin ka, dakilain ka, at ilagay mo po sa puso ng bawat isa sa amin ang kagalakan, ang kasagutan, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga pangailangan. At salamat, dakilang Diyos, dahil kakatagpuin mo po kami sa gabi na ito. Purihin ka sa iyo lahat ng luwalhati, papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pray po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakarami po natin ngayong gabi. Amen. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, 2 o 3 na nakakatipon sa kanyang mga salita ay naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Amen. Alam po natin na ang mga laksa-laksang anghel ng Panginoon ay kasama nating magpupuri sa Kanya. Amen. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Ang puso ko ay masaya pagkasama ko kayo. Amen. Nagagalak po ba ang bawat isa? Amen. Habang inaawit po natin ito, kamayan niyo po yung inyong mga kasama. Amen?
puso na purihin ka sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sapagkat isang bagay, Lord, na malaking biyaya para sa amin yung napupuno yung aming mga puso ng kagalakan. Sa kabila ng mga sitwasyon, Panginoon, sa paligid na meron po kami, sa kabila na nararanasan namin, Panginoon, sa buhay namin, personally, Lord, salamat, Panginoon, sapagkat inilalagay mo sa puso namin yung tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan. Sa iyo lamang namin yung, Lord, natatagpuan. Maraming pong salamat sa iyo, Ama. Kaya naman, Lord, tanggapin mo yung aming mga papuri ngayong gabi. Hallelujah. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Sabahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan
wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo, dakilaan mo. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, itataas namin ang pangalan mo sa gabing ito. Ang pangalan mo lamang ang mahayag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maging ang mga salita mo, O Diyos, patuloy, Panginoon, na itanim mo ito sa aming mga puso. Huwag mong hayaang, Panginoon, na agawin ng kaaway ang mga salita mong aming maririnig ngayong gabi. Sa amin mo, O Diyos, sa gawain mo ngayong gabi, Panginoon, hayaan namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Mula nung kanina, Panginoon, na nagsimula hanggang sa matapos ang gawain ito, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas. Ang pangalan mo lamang, Jesus, ang mahayag sa buhay ng bawat isa po sa amin. At sa bawat nanonood, Panginoon, sa bawat kasama namin, Panginoon, nakiisa ngayong gabi sa gawain mo. Lord, i-bless mo yung kanilang mga buhay. Katagpuin mo, Panginoon, sila sa mga oras na ito, Panginoon. Maghimala ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa po sa amin ngayong gabi. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo pong mataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, praise God. Purihin po ang Panginoon. Ako po yung nagagalak na, kayo po ba yung masaya? Sabi nga po kanina, ako po yung masaya na kayo po ay kasamang pinupuri ang Panginoon. Masaya po ba kayong kasama po ninyo, ang katabi po ninyo? Parang di po pala katabi, nasa likod, nasa gilid, kasi magkakahiwalay po kayo. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay handa na po bang makinig ng salita ng Panginoon? Handa na po ba tayong tanggapin ang salita ng Panginoon ngayong gabi? Sige po, bago po ang lahat, nais ko po na basahin po sa atin yung verse po natin ngayong gabi po na ito. Sabi po sa mga taga-Roma 8 verse 1 to 2, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sige po, tayo po ay saglit na manalangin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lang sa tatanggapin namin na iyong salita. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pagkain ng buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagkain spiritual na tatanggapin namin ngayong gabi na ito. Tunay kang mabuti sa aming buhay, Panginoon. Tunay na kailanman, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan at iniiwanan, Panginoon. Maging sa anumang araw, anumang panahon, Panginoon, Lord God, lagi kang nandyan para sa amin. Lagi mo kami inaabot, Panginoon. Kaya maraming salamat at salamat sa lakas, Panginoon. Salamat, Panginoon, na nakaabot kami sa midweek na ito, Panginoon, Lord God, sapagkat tinulungan mo kami, itinawid mo kami sa mga ilang araw na dumaan, Panginoon. At dalangin namin ngayong gabi na ito na basbasan mo ang iyong mga salita
Ang iyong kapangyarihan ang kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bless us with your word, O God. Hipuin mo ang mga puso namin, ang isipan namin. Buksan mo, Lord God, ang aming mga tenga sa pakikinig, Panginoon. At ikaw na nga, Panginoon, ang siyang kumilos, ang banal na Espiritu mo, ang siyang mangusap at magbigay ng kaunawaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ako na instrumento na yung gagamitin sa gabi na ito, Panginoon, ay manatili lamang sa iyong likuran at ikaw ang madakila, ikaw ang makita, Panginoon, Lord God, sa gabi na ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyo ko inaalay, sa iyo namin naalay ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. At sa gabi pong ito, ang title po natin is You Are Not a Failure, You Are Forming. Bakit nga ba yan ang title natin ngayong gabi na ito? Maunawaan po natin yan habang inaaral po natin, habang tayo po'y nakikinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, di ba, kapag midweek na, minsan nakakaramdam na tayo ng pagod. Sino yung pagod na Wednesday pala? Kumbaga midweek na, nasa gitna na kasi tayo eh. Alam niyo po, minsan, pag midweek na, nakakaramdam na po tayo ng pagod. Physically man yan, emotionally man yan, sa isip at puso man po natin yan. Nakakaramdam tayo ng pagod. Ang dami kayang nangyayari sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang araw. Sabihin natin sa loob lang ng isang araw, pwedeng sa loob ng isang araw, nagtrabaho ka, meron kang second work, merong umaway sa'yo, merong nagalit sa'yo, meron kang nakatampuan. Ang daming pwedeng mangyari sa loob ng isang araw. Yung ilang araw pa kaya na dumaan bago yung midweek, ang daming pwede pong mangyari. Kaya nga, di ba parang nakakaramdam na tayo ng exhaustion kapag po dating ng midweek. Pwedeng may nakapanakit na po sa atin emotionally, pwedeng sobrang toxic po sa mga work po natin, yung mga nagtatrabaho po dito. And honestly po mga kapatid, sometimes, mas pagod po tayo, hindi naman po sa paligid natin. Alam niyo po saan tayo mas napapagod? Sa sarili natin. Sa sarili nating kagagawan. Sa sarili po nating pag-iisip. Sa sarili po nating mga ginagawa. Ang hirap intindihin ni self minsan. Totoo po yun, ang hirap intindihin ni self. Kung nahihirapan po kayong intindihin ng iba, mas nahihirapan po akong intindihin ng self ko. Naranasan nyo na po, ang hirap minsan intindihin ng ating sarili kasi may mga bagay na ayaw natin gawin pero nagagawa natin. Yung mga ginagawa naman natin na ayaw natin gawin, di ba ang hirap intindihin ni self? Si self minsan matigas yung ulo, si self minsan makulit, si self may pinagdadaanan yan. Yung sarili po natin, may pinagdadaanan po tayo. And minsan akala po natin okay tayo. Sunday lang parang okay tayo, nakapagpuri tayo. Nakakangiti tayo. Yung iba po sa atin nakakapag-lead pa, nakakapagpaawit, nakakatugtog, or nakakapaglingkod pa pagka Sunday. Tapos pagdating na Monday, Tuesday, Wednesday, parang bumalik na naman ako sa dati. Parang hindi na naman ako okay. Parang okay lang ako ng Sunday, pero hindi na naman ako okay. Parang ito na naman ako. Parang hindi na naman ako healed. Parang hindi na naman ako okay. Kaya nga po minsan po, naranasan niyo po bang tanongin niyo sarili niyo? Yung mga sarili niyo po, okay ba talaga ako? Minsan tinatanong ko po yun sa sarili ko eh. Parang maging aware ka lang. Parang maging aware ka. Minsan kasi mahalaga po. Di ba minsan? Mahalaga po na meron tayong self-awareness. Okay ba talaga ako? Tanungin po natin sarili natin minsan, okay ba talaga ako? Or nagkukunwari lang akong okay? Nagpapanggap lang ba akong okay? Healed ba talaga ako? Magaling na ba talaga ako? Nagpapanggap lang akong magaling na ako. Kasi meron pa rin tayong same struggles, meron pa rin tayong same mindset, meron pa rin po tayong mga same weaknesses. At alam ko po, minsan naiisip po natin, Lord, hanggang dito na lang po ba yung sitwasyon ko? Hanggang dito na lang po ba ako? Hanggang kailan po magiging ganito yung sitwasyon ng buhay ko? Hanggang kailan po magiging ganito yung kalagayan ko? Nadi-disappoint ka na ba, Lord? Kasi nandito pa rin ako. Disappointed ka na ba sa akin, Lord? Kasi parang hindi ako makausap. Disappointed ka ba sa akin, Lord? Kasi ang bagal ng takbo ko. Minsan hindi man po natin sabihin, pero nararamdaman ko po, minsan di man natin sabihin, pero feeling po natin parang disappointed si Lord. Feeling lang natin yun. Feeling natin disappointed si Lord sa atin. Iniisip natin disappointed si Lord po sa atin. Pero ang gusto ko pong i-remind sa atin ngayong gabi, hindi po disappointed ang Lord sa atin. Sa mabagal nating takbo, kung tayo ay nasa oras ng kapahingahan, hindi disappointed si Lord sa iyo. Pero mahal niya po tayo, kaya hindi rin naman niya tayo pababayaan
hayaan na manatili kung nasaan na lang tayo. Hindi disappointed si Lord, pero hindi na tayo hahayaang maging stuck up. Hanggang mabuo na po sa atin kung sino talaga tayo, kung sino talaga yung gusto niyang maging tayo. Kumbaga, until ma-fulfill natin yung calling natin, ma-fulfill natin yung purpose niya sa buhay natin, hindi titigil si Lord. Hindi niya tayo titigilan, hindi niya tayo papabayaan. So, hindi disappointed si Lord. Minsan kasi, we only say na disappointed si Lord po sa atin because tinitingnan po natin ang Diyos sa mata ng tao. Iniisip natin si kapatid, na siya ang Diyos. Parang ginagawa natin Diyos yung mga kapatid natin eh. Kaya yung minsan, ang ginagawa po natin, nakikita, ang naiisip po natin, kung disappointed si kapatid sa akin, naku malamang, disappointed din si Lord po sa akin. Pero hindi po ganon. Hindi natin dapat tingnan sa mata ng tao ang Diyos. Eh ang tao kadalasan mapanghusga yan eh. Di ba? Kadalasan ang mga tao, iba ang takbo ng ating mga isipan kumpara sa Diyos. Tandaan po natin, not because people are disappointed in you, it means God is also disappointed in you. Again, hindi dahil disappointed ang tao sa'yo, disappointed din si Lord sa'yo. Kasi magkaiba ng takbo ng isip ang tao sa Diyos. Gusto ko pong ipaalala po sa atin yung mga bagay po na yan. Kaya po may kailangan po talaga tayong ganap na maunawaan. Ano ba yung mga bagay na ganap natin dapat na maunawaan? Una, you are fully loved. Naunawaan mo po ba talaga na you are fully loved? Na hindi ka 80% love, na hindi ka 50% or 30% love ng Panginoon. Ibig sabihin, mahal ka ng buo ng Diyos. Yung katabi niyo po na yan. Pag na-disappoint kayo niyan, minsan nababawasan yung pagmamahal niyo dyan. Aminin man natin o hindi. Diba? Hindi man 100% mahal na mahal ka niyan eh. Pagka naabot na natin yung limit ng isang tao sa pagmamahal niya sa atin, pag naabot na natin yung max limit niyan, bigla na lang yung nagsha-shutdown. Yung pagmamahal niya sa atin. Pero ang Diyos hindi ganon. Hindi nagsha-shutdown ang pagmamahal ng Diyos po sa atin. It's always full. It's always 100%. You are fully loved, mga kapatid. And pangalawa na dapat po natin maunawaan, He is not finished yet. You are not finished yet. You are not finished. You are not yet finished, and He is not finished yet with you. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Hindi pa tapos ang Diyos po sa atin. At doon po tayo nahihirapan. Nahihirapan tayo intindihin yung dalawang bagay lang na to. Na hindi pa tapos ang Diyos sa atin at mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga po may 3 points po tayo ngayong gabi na dapat po nating malaman. Para ipakita po sa atin yung sinasabi kong you are fully loved and He is not finished yet with you. So una po dyan, you are accepted even while you're in process. Tanggap ka kahit nasa proseso ka. Diba? Parang pag sa isipan ng tao, hindi. Kailangan perfect ka na. Kailangan matapos mo muna yung process bago kita tanggapin. Ganon yung mindset ng tao. Pero ang Diyos hindi po siya ganon. You are accepted even while you are in process. Sabi nga po sa Ephesians 1 verse 6, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. O sa Tagalog po, nang sa gayoy purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sabi ng Bible po, sabi po ng salita ng Diyos, tinanggap tayo in the beloved. Tinanggap tayo dahil sa kanyang minamahal na anak. Ibig sabihin, hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil maayos tayo or perpekto tayo. Hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil sa galing natin, dahil sa kakayahan po natin, dahil sa nai-offer natin sa Kanya. Tinanggap niya tayo, in short, nag-iisa lang dahil sa Kanyang anak. Dahil sa Kanyang anak, at yun ay si Jesus. Dahil sa Panginoong Jesus, kaya tayo tinanggap ng Diyos. Hindi tayo mahal ng Diyos dahil nag-improve tayo. Hindi tayo mahal ng Diyos dahil natapos natin yung process. Mahal na tayo kahit ongoing po yung improvement natin. Mahal tayo ng Diyos kahit na ongoing yung process po ng buhay po natin. Di ba may mga taong nandyan lang po sa atin or parang mahal lang tayo dahil sa good sides po natin, dahil sa mga good characters po natin, dahil may yung mga gusto nilang sa isang tao, kaya nila tayo mahal.
or dahil may nakukuha po silang benefits from us. Pero si Lord, hindi po siya ganon. Hindi po ganon ang Panginoon na kapag ka may o-offer ka lang, tsaka ka lang niya mahal. Or kapag ka good ka lang, tsaka ka lang niya mahal. Hindi ganon ang Panginoon. Mahal niya po tayo all throughout. Sa maganda o pangit na sitwasyon man ang buhay po natin. Mahal po tayo ng Diyos. Nasa proseso man tayo, hindi nagbabago po ang pag-ibig niya sa atin. Minsan po kasi ganito po tayo, Lord, aayusin ko muna yung sarili ko. Tapos, okay na, lalapit na po ako sa iyo. Lord, i-fix ko muna yung mga problema ko sa buhay ko, tapos lalapit na ako sa iyo. Pero baliktad po eh. Dapat lumapit muna tayo at siya yung mag-aayos po sa atin. Sabi nga po eh, come as you are. Ano ba yung come as you are? Pumunta ka ng sugatan ka, pumunta ka ng marumi ka, pumunta ka kung sino ka. Hindi mo kailangan magkunwari. Alam niyo po sa Panginoon, paghaharap tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan magkunwari na ang galing-galing nating manalangin. Hindi natin kailangan maglitanya pag humarap tayo sa Panginoon. Hindi natin kailangan magkunwari malinis tayo. Hindi natin kailangan magkunwari na perpekto ang ating mga buhay. Come as you are. Dumating ka dito nang kailangan mo ang Panginoon. Dumating ka dito na hinahanap at kinauuhawan mo ang Panginoon. Dumating ka dito na parang kulang ang buhay mo talaga nang wala siya. Come as you are. Come na sugatan ka. Come na kailangan mo ang Diyos. So, hindi po tayo working for approval, mga kapatid. You are not working for approval anymore. We are living from approval. Again, you are not working for approval, we are living from approval. Ibig sabihin, tapos na na-approve na ni Lord. So nabubuhay na tayo dahil sa kabiyaya, kabutihan ng Diyos. Hindi na natin kailangan i-work out yung biyaya na yon. Hindi na natin kailangan i-work out yung grace. Hindi na natin kailangan i-work out para tayo ay maging malinis at bigyan ng at alayan ng Panginoon ng kanyang dugo dahil tapos na yon. So we are now living from approval, mga kapatid. God doesn't love the future version of you. Again, God doesn't love the future version of us. He loves you now, mahal tayo ng Diyos ngayon, and He refuses to leave us this way, na maging stuck up na lang tayo. So kung feeling po natin ngayon, hindi tayo enough, na parang kulang tayo, na parang paulit-ulit na lang yung buhay natin. Alam niyo po, pakinggan niyo po ito. Hindi tayo mahal ng Diyos kapag okay na tayo, mga kapatid. Mahal na tayo kahit na hindi pa tayo okay. Yun po yung gusto kong maunawaan nating lahat. Na kaya minsan hirap na hirap tayo sa buhay natin. Parang pinapahirapan natin sarili natin na lumapit sa Panginoon. Kasi gusto lang natin lumapit sa Kanya pag okay tayo. Pero pag hindi tayo okay, parang ayaw natin lumapit sa Kanya. Yun nga yung gusto ng Panginoon eh. So lalo na sa panahon ng ating mga kahinaan, mas doon tayo dapat na lumalapit sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo okay. Tandaan niyo po yan. And don't let people make you believe otherwise. Huwag niyo pong hahayaan na paniwalain kayo ng mga tao na sabihin sa inyo na mahal na kayo ng Diyos kapag tapos na ang proseso niyo. Na kapag okay na kayo, na kapag perfect na kayo. Tandaan po natin, ang Diyos, hindi po tayo ginawang proyekto ng Diyos. Hindi politiko ang Diyos. Hindi tayo part ng project niya. Hindi po tayo proyekto ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. At ang anak, anong ginagawa sa anak? Minamahal at hinuhubog. Yun po ang Diyos po sa buhay po natin. So ito naman po yung next question. Kung mahal pala ako ni Lord, kung mahal pala ako ng Diyos, bakit kinokorek pa rin niya ako? Bakit pinapalo pa rin niya ako? Mahal nga ako ni Lord. So, sumunod po dyan, conviction is God's love and condemnation is not His voice. Again, conviction is God's love and condemnation is not His voice. Sabi nga po sa mga Hebreo, 12 verse 6, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga tinuturing niyang anak. Sabi ng Bible, the Lord discipline the one He loves. So yes po, mahal na tayo. Mahal ka niya and God will correct us dahil mahal niya tayo.
God convicts, mga kapatid. Pero hindi niya tayo kino-condemn. So, simplihan po natin para maunawaan po natin kaibahan ng conviction and condemnation. Kasi madalas naririnig natin yan sa mga preaching. Ano nga ba yung conviction and condemnation? Conviction, it draws you closer to God. So, mas napapalapit ka sa Panginoon. That's conviction. Condemnation, it pushes you away from God. Mas nilalayo ka niyan sa Panginoon. Kapag po galing sa Diyos, ang sinasabi po niyan, pag conviction po, anak, bumalik ka na. May mas better akong nilaan para sa iyo. Bumalik ka na. Yung parang alam niyo po yung sa prodigal son, ganun po yung conviction. Yung pinapabalik niya at pinapakita niyang mahal niya ito. Mahal niya tong anak niya na to. Pero pag galing po sa kaaway, sasabihin po niyan, wala ka ng pag-asa. Ganyan ka na talaga. Ganyan ka talaga nilikha. Minsan ganun pa ang binabulang ng kaaway. Ganyan ka na talaga, hindi ka na magbabago. Ganyan ka na eh. Lumayo ka na. Huwag ka na pumunta sa church. Madumi ka eh. Di ba ganyan ang nilalagay ng kaaway? And that's condemnation. That parehas na encouragement. Isang encouragement na mapalapit sa Panginoon at isang encouragement na lumayo sa Panginoon. At magkaiba po yun. Isang galing sa Diyos, isang galing sa kaaway. So conviction says, come back. And condemnation says, stay away. Sinasabi ng conviction, bumalik ka na. Pero ang sinasabi ng condemnation, lumayo ka. Kaya kung may naririnig po tayo sa isip natin na hindi ka naman na dapat mag-pray kasi makasalanan ka na. Hindi ka naman karapat-dapat. Huwag ka na maglingkod. Lumayo ka na lang. Ganyan ka na lang. Kapag ganyan po yung mga tinig na naririnig po natin, that is not God's voice. Tandaan po natin yan. Kapag naririnig mo ay lumayo ka sa Diyos, sigurado hindi si Lord ang salita nun. Kaya nga po, let's learn to recognize God's voice. Let's learn to recognize kung ano ba ang tinig ng Diyos. Minsan kasi yung kaaway nagkukunwari yung tinig ng Diyos eh. Na parang akala natin, pagka nakagawa tayo ng kasalanan, yun na yung time na dapat lumayo at hindi tayo magpakita sa Diyos, na dapat taguan natin ng Diyos. Minsan dinidisguise ng kaaway yung kanyang sarili doon sa paglayo na yun. Naakala natin mas magiging better tayo pag lumayo tayo. But no. Panlilin lang po yun ng kaaway. Kaya nga, let's recognize God's voice. Sa mundo, yung mga tao po minsan nakakalungkot. Minsan, mga kapatid pa natin sa church. Sila yung nagsasabing hindi na tayo karapat-dapat lumapit sa Diyos. Hindi, wag na tayo umattend. Na wag na tayong maglingkod. Sila pa yung nagsasabi sa atin ng ganon. May mga tao nagsasabi po sa atin ng ganon. Pero ang ito pong sasabihin ko po sa inyo, hindi sila ang Diyos. Hindi sila ang dahilan kung bakit tayo nasa templo ng Diyos. Hindi ang tao ang nagsabi, hindi po ang tao ang papakinggan po natin. Hindi po yun ang tinig ng Diyos. Kapag narinig natin na ganon, dapat ma-recognize po natin, ay hindi yan ang tinig ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Diyos para sa buhay ko. Hindi gusto ng Diyos na lumayo ako sa Kanya. Hindi gusto ng Diyos na tumigil ako sa paglilingkod sa Kanya. Hindi yan ang tinig ng Diyos, mga kapatid. So, if it makes you feel condemned, it's not from God. Ganun kasimple. Kung nafe-feel mo, condemnation, hindi yung galing sa Panginoon. Mga kapatid, paalala lang rin po, na ang tamang rebuke or correction, ang dapat ma-feel ng kapatid natin dyan, conviction. Dapat ma-feel nila na gusto nilang mas lumapit, makilala at bumalik sa Panginoon. Hindi dapat sila maka-feel na parang mas gusto pa nilang lumayo o umalis sa church. Dapat mabigyan po sila ng urge na bumalik or lumapit sa Diyos at hindi lalong lumayo. We should remind the people that they are still loved by the Lord beyond what they did. Yun po ang tunay na Kristiyano. Nagpapaalala sa kanyang kapatid na mahal siya ng Diyos at dapat bumalik siya sa Diyos dahil handa siyang i-transform, handa siyang linisin, handa siyang baguhin ng Diyos. At mahal siya ng Diyos. Simple lang mga kapatid, we are here to encourage and not bring discouragement. Yun ang role po natin. Kaya nga, dapat tayo ay mga evangelist. Ano ba yung pagiging evangelist? Ano ba yung pagdadala ng gospel? Bad news ba? Ang dala ng gospel? Kaya magdala ng good news.
Kaya kung nafe-feel ng kapatid natin is they are feeling condemned, that's bad news. Hindi gospel yun. Hindi good news yun, mga kapatid. So we should encourage ang ating mga kapatid na bumalik sa Panginoon. Na handa ang Panginoon, na yakapin muli sila, na mahal sila ng Panginoon, na handa sa ang Panginoon na i-transform sila. Kaya kung hindi si God ang nagpo-push away sa atin, sa'yo, then anong ginagawa po niya sa buhay po natin? Anong ginagawa po niya? So last po, God is committed to your growth, not just your comfort. Sabi nga po sa mga taga-Filipos 1 verse 6, nakatitiyak akong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So God is committed to your growth, not just your comfort. Ibig sabihin, hindi po tayo iiwan ng Diyos sa gitna ng proseso. Minsan akala po natin, pag mahal tayo ng Diyos, dapat komportable lang ang buhay. Dapat hayahay lang ang life. Kala natin ganun yung pagmamahal ng Diyos po sa atin. Dapat walang problema, dapat walang pagsubok, dapat walang correction, or dapat walang pagpapalo, dapat ganun. Ganun yung iniisip natin. Pero hindi po yun ang tunay na pagmamahal, mga kapatid. O hindi po doon natatapos ang pag-ibig niya. Love doesn't just comfort, love transforms. Again, love doesn't just comfort, it transforms, mga kapatid. Hindi lang yumayakap ang pag-ibig ng Diyos, kung hindi bumabago ang pag-ibig ng Diyos. Yung delay, yung mga discipline na pinagdadaanan po natin, yung pruning na pinagdadaanan po natin, hindi po yun punishment. Hindi po yun parusa sa atin ng Diyos sa mga nagawa natin. Parte yun ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. God is patient po with our process, but intentional with our progress. Again, God is patient with our process, but intentional with our progress. Habang tayo, frustrated tayo sa sarili natin, ang Diyos hindi mo siya na-frustrate eh. Tayo lang yung frustrated sa sarili po natin. Ikaw lang yung frustrated. Minsan tayo lang yung nagpe-pressure sa mga sarili natin na maging perfect agad, na maging okay agad. Pero si Lord, focus lang siya sa kung ano yung goal niya at gusto niyang mangyari sa buhay natin. So, hindi po niya tayo tinitingnan base sa kung ano lang tayo ngayon. Ang nakikita po ng Diyos po sa atin, ano yung magiging tayo pagkatapos ng proseso na to. So, who we are in the future, kapag nalagpasan na natin yung proseso, doon nakatingin ang Panginoon. Hindi po tayo dinidisappoint ng Diyos. Ini-investan tayo ng Diyos. Di ba po sa investment, sino dito yung mga nakapag-invest na? Yung mga nag-invest, mga stocks, mga ganyan. Hindi naman overnight yan na pag nag-invest ako ngayon, bukas, isi-sell ko na, tapos may growth na agad. Alam niyo po sa investment, 3 years, 5 years, 10 years, yan bago yan mag-grow. May waiting, may patience, may trust po yan. At ganun din po si Lord po sa atin. Ini-investan po niya tayo at hindi siya nagmamadali sa growth natin. Hindi nagmamadali si Lord. Tayo lang yung nagmamadali. Meron tamang timeline si Lord sa buhay po natin. Alam ni Lord kung kailan tayo mag-grow. Alam ni Lord kung paano tayo mag-grow. Alam niyo po, naisip ko po ito, parang, alam niyo po isang bata, yan tulad ni Tantan, parang isang bata na natutong maglakad. Pag natuto na siyang maglakad. Sa umpisa, di ba, mga magulang po dito, sa umpisa, excited siya tumayo. Pero ilang segundo pa lang, matutong ba agad? Yan yung mga nag-aaral pa lang tumayo na bata. So, umpisa, excited siya, tatayo siya lalakad, tapos tutong ba na naman. Tapos tatayo ulit, tapos konting lakad ulit, tapos babagsak na naman siya. Paulit-ulit lang po siya. So, ngayon, ang tanong ko po sa inyo, kayo pong mga magulang, sa mga magulang po dyan, kapag nakita po ba ninyo yung anak ninyo na paulit-ulit bumabagsak yun, natututo pa lang maglakad madidisappoint po ba kayo? Kayo pong mga magulang, matidisappoint ba kayo kapag yung anak nyo na natututo pa lang maglakad, patumba-tumba? Di ba hindi? Ba't kayo matidisappoint? Ano, sasabihin ba natin sa mga anak natin, sa mga anak po ninyo, grabe, ilang beses ka na bumagsak, galingan mo naman. Nag-aaral pa nga lang tumayo, nag-aaral pa nga lang lumakad. Matidisappoint ka ba? Di ba hindi? Anong gagawin po
papalakpak pa yan, masaya pa yan. Tatayo niya ulit. At minsan, di ba, nakangiti pa yung mga magulang. Bakit? Hindi naman niya nakikita yung pagbagsak. Ang nakikita niya, yung natututo yung anak niyang tumayo at maglakad. And ganun din po ang Diyos po sa atin. Habang tayo po, nakatingin tayo sa pagkakamali natin, si Lord po, nakatingin po siya sa growth natin. Nakatingin po siya sa pagkatuto po natin tumayo at lumakad. Si Lord ang nakikita niya, anak, malayo ka na sa kung sino ka dati, malaki na yung improvement mo. Natuto ka na. Habang tayo iniisip natin, Lord, bakit ganito pa rin ako? Si Lord, nakikita niya, may growth na tayo. Kaya nga, don't be too hard on yourself, mga kapatid. Don't be too hard on ourselves. At kahit ilang beses pa po tayong matumba, hindi po tayo iiwan ng Diyos sa sahig na sabihin na, bahala ka na nga dyan, hirap mong turuan. Hindi ganun si Lord. Hindi niya po tayo pababayaan. Siguro meron po sa atin dito, parang pagod na tayo sa sarili natin, parang paulit-ulit na lang tayo, pagod na tayo sa cycle ng buhay po natin, parang pabalik-balik lang tayo. At minsan sinasabi na lang natin, Lord, doon na naman ako, ganito pa rin ako, ganito na naman, parang ang tagal na, hindi ko pa rin ako nagbabago. Pero habang tayo, nadi-disappoint tayo sa sarili natin, ang Diyos po, natutuwa siya na may natututunan tayo nang hindi natin pa napapansin. Si Lord nakikita niya every percent, 1%, 2%, 5% ng growth natin. Nakikita niya yan. And He is so happy about it. Alam niyo po, pag gano'n ang nilagay niyo sa isipan niyo, may encourage kayong magpatuloy sa buhay. Na may isip niyo, God is happy about my 5% growth. Na imbis na bugbugin niyo ang sarili niyo, imbis na bugbugin natin ang sarili natin na 5% pa lang ako, ang Diyos natutuwa siya dun sa 5% na yun. At gusto ko pong ipaalala po sa atin, sa bawat isa po sa atin, na hindi siya umaalis. Na hindi niya po tayo iniiwanan, hindi po siya sumusuko, hindi po siya napapagod sa atin, hindi pa po tapos ang Diyos po sa atin. So don't put too much pressure on ourselves. May pressure na nga sa pagsubok, ipe-pressure mo pa yung sarili mo. Di ba? Parang pinapahirapan natin lalo ang buhay. Alam niyo po, may time limit lang po ang pressure cooker. Di ba? Sa mga gumagamit ng pressure cooker dito, may time limit lang ang pressure cooker. Kasi pagka nagkaroon ng too much pressure or too long doon sa pressure na yon, masisira yung karne. Magiging na siya, parang corned beef. And hindi na yun masarap. Alam niyo po, yun ang pinakaayaw ko kapag kakain ako ng nilaga, kakain ako ng baka, or kahit ano man yan na pinalambot, ayoko ng hibla-hibla. Ayoko nang nagko-corn beef yung karne. Kaya nga po, mas madalas, ang ginagawa ko, pinapakulan ko na lang siya ng matagal. Kasi ayoko nung parang, yun nga po, naghihibla-hibla, hindi na siya masarap. And ang gusto lang naman po natin, ang ginagawa lang naman natin, kaya tayo nagpe-pressure cooker, is gusto lang natin palambutin. Di ba yun lang? Palambutin. So if we are putting so much pressure sa sarili natin, hindi na tayo magiging malambot lang. It will destroy us. Darating tayo sa point na destroyed na tayo because we put too much pressure sa mga sarili po natin. Alam niyo po, mas naiintindihan niya po yung lalim ng pinagdadaanan natin kaysa mas naiintindihan natin yung lalim ng pinagdadaanan natin. Meaning, mas naiintindihan tayo ni Lord kaysa mas naiintindihan natin ang sarili natin. At kung hanggang ngayon, hindi pa po tayo fully healed, kung hanggang ngayon may struggles pa rin po tayo, it's okay. It's okay kahit months or years na hindi ka pa fully healed, kahit na 70% ka pa lang, okay lang yan, kapatid. Okay lang po yan. Hindi ibig sabihin nun malayo ka sa Diyos. Yan po pot po. Hindi ibig sabihin, kasi ganun yung paniniwala ng iba eh. Na kapag ka malungkot ka, kapag ka hindi ka healed, malayo ka sa Diyos. But no, hindi ka malayo sa Diyos. Diba sabi nga, ang Diyos ay malapit. He is near to the broken-hearted. He is near to the weak people. Di ba ganun ang Diyos? Kaya nga po, kung tayo ay hindi pa fully healed, hindi malayo ang Diyos po sa atin at hindi ka malayo sa Diyos. At lalong hindi ibig sabihin po nun, tapos na siya sa iyo. Only God knows how deep our personal wounds are. Ang Diyos lang na nakakaalam kung gaano kalalim yung sugat na meron tayo. And
And He knows na nasa process tayo. He knows kung kailan tayo gagaling. He knows, may timeline si Lord eh. So alam niya kung kailan gagaling yung sugat na to kasi minsan masyadong malalim. May sugat na mababaw lang, alam ni Lord na in month, in days, okay ka na. Pero may sugat na malalim na alam niyang in years, kailangan mong i-process yun. And that's okay, mga kapatid. Hindi nagbibigay ng due date ang Diyos po sa pagbabago natin. Pero sigurado na hindi po niya tayo pababayaan at iiwan sa proseso natin. Sabi nga po sa 1 Samuel 16 verse 7, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Habang ang tao tinitingnan yung pagkukulang natin, yung mga failures natin outside, nakikita nila yung mga pagbagsak po natin. Ang Diyos po, nakatingin siya sa transformation natin. Nakatingin siya sa growth natin deep inside. Kaya nga po tandaan po natin ito mga kapatid. You are not behind, you are not rejected, and you are not forgotten. Hindi ka nahuhuli, hindi ka na-reject ni Lord, at hindi ka nakakalimutan ni Lord. Hindi po tayo stuck, mga kapatid. Nasa proseso lang po tayo na hindi pa naman natin ganap na naintindihan. And one day, ganap din natin mauunawaan bakit natin kailangan dumaan sa mga proseso na yun. Kaya mga kapatid, sabihin natin sa katabi po natin. Sige po, tingnan niyo yung katabi, kalikod nyo, harap nyo. Or sabihin nyo, you are not a failure. You are forming. So, ibig sabihin, kapatid, hindi ka failure. Nasa proseso ka pa ng pag-ayos ng Diyos at hayaan lang po natin ang Diyos na ayusin ang buhay po natin. Sige po, tayo po ay manalangin minsan pa sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapaalala sa amin ng iyong tunay na pagmamahal na kami, Panginoon, kahit kailanman hindi mo pinabayaan, hindi mo iniwan, Panginoon, sa journey na ito, Panginoon. Sa anumang sitwasyon ng buhay namin, lagi kang nandyan, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Salamat dahil hinuhubog mo kami. Salamat, Panginoon, dahil kahit kailanman hindi mo kami iniwan, Lord, sa proseso na to, Lord. Kahit na alam namin, Panginoon, na parang ang tagal na, Panginoon, pero ganun pa rin ang pagmamahal mo sa amin at hindi yun nagbabago. Salamat sa pasensya, salamat sa pagtitiwala mo sa amin, at higit sa lahat, salamat sa walang hanggang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Lord God, sa iyo nga namin, Lord God, inaalay, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tuloy po ang Panginoon. Puri po ang Panginoon. Ganda po yung mensahe, mga kapatid, sa tinuro po sa atin na tayo po ng mga anak ng Diyos ay sa tuwing makakaranas po ng pagbagsak, kukulang sa Panginoon, lagi nating iisipin na nandyan po ang pag-ibig ng Panginoon to convict us. Amen? Nariyan po ang Diyos to convict us. Pero kapag ka po nalingat po tayo at ang kaaway ang pinakinggan po natin, nariyan po siya to condemn us. At ang nilalagay po niya instead of love is fear. Nasabi po ng 1 John chapter 4, love casts out fear. So tandaan po natin, mga kapatid, dahil naranasan na po natin ang biyaya, ang pag-ibig ng Panginoon. Yun po yung nagda-drive away ng mga takot, guilt, and conviction na pilit na nilalagay ng kaaway sa ating mga puso. Kaya maganda rin po yung example kanina ni Sora Maha tungkol sa libugang anak. Yung pong prodigal son, kaya po siya bumalik sa kanyang ama dahil kilala niya yung kanyang ama. Kung ang pagkakilala niya sa kanyang ama ay malupit, hindi mapagpatawad, masungit, yung mapanghusga, mapanghatol, hindi po siya babalik. Pero dahil galing siya at lumaki siya sa kanyang ama, kilalang kilala niya yung kanyang ama na mapagpatawad, na mapangunawa, na puno ng pagmamahal sa kanya. Naranasan niya yun eh. Naging matigas na ang kanyang ulo. Kaya pilit niyang ginawa yung bagay na hindi kalooban ng kanyang ama.
Pero sa kabila ng lahat ng yun, in the midst of his failures, in the midst of his sins, no, na-realize niya, ang laki ng pagkukulang ko sa tatay ko. Bakit ganun? Mahal niya ako, pero ba't ginawa ko pa ito? Pero sige, babalik ako sa pagkatalam ko, tatanggapin naman ako ng aking ama. Pero igigit ko, hindi na bilang anak, katulong na lang. Pero ano nangyari mga kapatid? Tinanggap pa rin siya bilang anak at hindi katulong. Amen? So tayo pong lahat ito ngayon. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Salamat po, Ama, sa hapon pong ito o sa gabi pong ito, sa mensahe na aming tinanggap. Pinapaalala mo lang sa amin, Panginoon, na kahit man po sa kabila ng aming mga pagkukulang, mga pagbagsak, sa maraming kahinaan po namin, Panginoon, may mga pagsuway po kami laban sa iyong kalooban. Nadudulutan ka namin ng sakit ng kalooban dahil sa tigasan ng aming puso at ulo. Ngayon pa man, Panginoon, hindi ka nagbabago sapagkat yan ang salita mo at pangako sa amin. Na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, that your love is everlasting, na ang pag-ibig mo ay hindi kumukupas, hindi nagmamaliw, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat nakilala ka namin, O Diyos, sapagkat sa mundo pong ito wala po kaming kakilala, Panginoon, na katulad mo, na tinanggap, pinatawad, at inunawa kami, Panginoon, sa kalagayan po namin na sadyang makasalanan. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang nagparana sa amin ng tunay na habag, tunay na pag-ibig, tunay na pangunawa, Panginoon. Purihin ka, Ama, at sa aming pong paghiwa-hiwalay, natin niyo po kami, ligtas niyo po kami nilayo sa anumang pong kapahamakan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Na-bless po ba kayo ng mensahe ng Panginoon? Amen. At napakasarap pong namnamin yung mensahe ng Panginoon ngayong gabi. Hindi po nasayang yung ating pong pagdalo. Amen? Kasi po, totoo po yun na ang Panginoon kahit kailan, hindi niya po tayo kinokondem pagkos niyayakap niya tayo sa panahon na tayo nahihirapan. Amen? Kaya uwi po tayo ngayong gabi ng masaya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon, tuloy natin siyang awitan. Ang puso ko ay masaya. Hallelujah. Pinupuri natin ang ako'y masaya pagkasama.
sa